Praise the Lord. Tayo po tayo, and everybody on the screen, we can join as we read the Word of God from Job chapter 42, the last chapter, verses 1 to 6. Sabay-sabay po, basahin natin ang salita ng Diyos. Then Job replied to the Lord, I know that you can do anything. No plans of yours can be thwarted. You ask, who is this who conceals my counsel with ignorance? Surely I spoke about things I did not understand, things too wondrous for me to know. You said, listen now, and I will speak. When I question you, you will inform me. I had heard reports about you, but now my eyes have seen you, Lord. Therefore, I reject my words, and I'm sorry for them. I am dust and ashes. Everyone, just close our eyes and bow our heads and just pray to the Lord. Hallelujah. We praise you, Father. We thank you, Jesus. Our Heavenly Father, we are here not just for celebrating, but we are here to hear from you. Dumalo kami dito para makarinig ng salita mo. Dahil ang salita mo ay buhay sa amin. Ang salita mo ay gabay at kalakasan. Ito ang magsisilbing liwanag, lampara sa aming daraanan upang makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Kaya Lord, nadalangin namin ang bawat isa. Buksan mo po ang aming puso at isipan. Bless us, Lord, with wisdom, knowledge, and understanding na illuminate your word for us. Hindi na kami magiging tagapakinig. Isa sa buhay namin ang bawat salita na aming marinig sa iyo. Lord, inaalis namin sa lugar na to lahat ng distraction, lahat ng gawa ng kaaway para hindi kami makarinig sa iyo. Every deception of the enemy, every devices para kami ay ma-distract, Lord, inaalis namin sa pangalan ni Jesus at we're giving you our full attention. Sa iyo lamang kami makikinig at sa iyong salita. Wala na kami ibang titingnan, pakinggan, ikaw lang. Kaya Lord, ang panalangin namin, mangusog ka sa aming buhay. Paguhin niyo po kami, pagpalain niyo po ang bawat isa. Tinatanggap po namin ang mapagpapalang ito, Diyos, sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat pagsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Diyos natin, mga kapatid. Pwede lang po tayo maupo. Praise the Lord. Glory to God. Okay, praise the Lord. Let me walk you through. We are welcoming everyone sa Jesus County Church. Dito po sa simbahan ito, pinag-aaralan po natin yung Bible from cover to cover. Tapos na po kami sa Genesis. Nandito na tayo sa Book of Job. Sino dito narinig yun yung istorya ni Job? Just wave your hand. Okay, para sa mga hindi nakarinig, mas marami kayo, kukwento ko yung istorya niya. Okay, so itong istorya po nito ni Job, in the Old Testament, mga kapatid, marami pong aral patungkol sa buhay natin, sa mga paghihirap. Ngayon po, meron pong pangalan ay Job. Si Job po ay isang matubig na tao. May takot sa Diyos. Mayaman din siya. So pwedeng mayaman, pwedeng matubig. Ang isang taong magkasabay, mapagkumbaba. Meron siyang 10 anak, marami siyang mga hayop, ari-arian, may mga tauhan si Job. Pero mayroong nangyari sa langit na hindi alam ni Job. Si Job, na nandito sa lupa, na nag-e-enjoy ng mga pagpapala ng Lord. Pakinggan nyo may nangyari sa langit na hindi niya alam. Parang tayo, hindi natin alam kung ano nag-uusap sa langit. Tama ba? Kung ano mga usapan ng mga anghel. Nagkaroon po kasi ng meeting. At sa meeting na yun, ang Diyos kausap niya yung mga angels, nakipasok si Satan. At sabi niya, Lord, sabi ni Lord, Satan, saan ka nagpupunta? Andito, kaikot-ikot sa mundo. Sabi niya, nakita mo ba si Job? Si Job, matuwid yan. Talagang may takot sa akin yan, sumusunod sa akin yan. Alam mo sabi ni Satanas? Kaya lang naman yan, sumasama sa'yo. Pinagpapala mo, masaya siya sa mga binibigay mo. Subukan mo alisin lahat ng yan. Ewan ko lang kung sumpa ka niya. Tama? So ginawa ng Diyos, sabi niya, sige, may kapahintulutan yan, pero huwag mo siyang papatayin. Nawala in just a few moments. Biglang may tumatakbo kay Job.
yung kanyang mga alipin. Sunod-sunod, sabi niya, Master Job, wala na po. Yung mga tupa ninyo, ninakaw po lahat. Ako lang po yung natira. Hindi pa tapos magsalita, pumunta yung isa, nawala po lahat ng inyong mga hayop. Sila po pinatay. Yung mga shepherd nyo, nawalang lahat. Ito pa matindi. May pumunta ulit, yung anak po ninyong 10. Nasa loob ng bahay, biglang lumakas yung hangin, namatay po silang lahat. In just a few moments, lahat ng kayamanan, pamilya ni Job, yung kanyang mga anak, mga servants niya, naubos lahat. Pero alam mo, si Job, sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din may karapatang kumuha. Ito na naman, nagme-meeting na naman. Dumating na naman si Satanas. Ang sabi ni Lord sa kanya, o kita mo, si Job, kahit inalis mong lahat, tapat pa rin siya sa akin. Ang sabi ni Satanas, alam niyo, kaya lang naman yan tapat sa'yo, kasi malakas siya. Subukan mong magkaroon niya ng sakit, susumpain ka niya. Alam mo, sabi ng Diyos, pinahintulutan niya. Sige, pero wag mo siyang pamatayin. Agad-agad nagkaroon ng bukol si Job, mga pigsa. Sino ito nagpigsa na kayo? Masakit po yung pigsa, isa lang. Tama ba? Isa lang, sakit niya, buong katawan mo, hindi mo yan. Nagkaroon ng pigsa si Job. Hindi isa, hindi dalawa, tatlong, buong katawan. Hindi niya malaman kung siya sa hihiga, tutulog, ipihit. Alam niyo, ginawa niya, tumira na lang siya dun sa tabi ng basurahan. Kumuha siya ng palayok, medyo disgusting to. Kinakaskas niya yung sugat niya sa dami ng pigsa. Yung pigsa na yun, naging maitim na siya. Yung pigsa na yun, nagpahina, namayat na si Job. Hindi siya makatulog. Kung nakakatulog siya, nagkakaroon siya ng mga nightmares. Kaya alam niyo, sa nangyari sa kanyang buhay, sabi niya, Lord, bakit ako nagdanas nito? Dapat naman ako sa iyo. Sumusunod naman ako sa iyo. May takot ako sa iyo. Ito po yung mga pinag-alala natin for this past few weeks. Why does God allow suffering? Review lang tayo. Alam niyo kung bakit? Para tayo ay subukin kung ano at gaano na kalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Sasambahin mo pa rin ba ang Diyos kahit may sakit ka? Yes or no? Yes. Kahit may bigsa ka? Yes or no? Yes. May ulan lang, ayaw mo na eh. Absent ka na eh. Niyaya ka lang ng basketball, di ka na pupunta sa church. Hello, sabi mo sa tabi mo, mag-evening ka para hindi halata ikaw yung para pag may sakit tayo, bakit may suffering? To turn to God. Totoo, pag ang tao naghihirap, umabalik sa Diyos. Tama ba? Yes. Ulitin ko, kapag medyo may problema, pagsubok, kinakapos, tumatawag kay Lord. Tama ba? Yes. Pero kapag maraming blessing, hindi si Lord tinatawag. To turn to God. Pangatlo, to teach us to trust God more. Kasi, tandaan nyo, naalala nyo po yung panahon na ang pinagpe-pray mo, Lord, ano kayang meron bukas? Lord, paano ba yung budget bukas? Di ba? Kapag hindi mo sigurado yung budget mo next week, next month, Lord, saan kami kukuha ng pambayad, mas lalo kang nagtitiwala sa Diyos. Pag meron mong bagay na gustong bilhin, hindi mo mabili, ano ginagawa mo? Pray ka. So, ang gusto ng Panginoon sa atin, bakit may suffering? Ayan, pangalawang linggo, pinag-usapan natin, paano tayo dapat mag-respond? Yung iba kapag naghihirap, nagtatampo sa Diyos. May kilala kayo gano'n? Pag sunod-sunod yung mga pagsubok, yung mga nangyaring hindi magaganda, hindi na nga ako mag-church. Marami ko ng problema eh. Hindi, ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng endurance o pagtitiis, patience. Matuto tayo magtyaga, maghintay. At itong paghintay, pagtsatsaga, it is built by faith. Ang pagtsatsaga ay madadagdagan kapag lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil dito tayo tinawag ng Diyos. At ang pagtsatsaga, ang gusto ng Lord, magpasakot tayo sa ating Panginoon. Last Sunday, pinag-usapan natin from Job 42 chapters ito. From Job chapter 2, di ba, nandun nag-uusap. From chapter 3 hanggang 37, makikita natin doon, God is silent.
Sa dami ng mga tanong ni Job, sa dami ng mga gusto niya malaman, Lord, bakit ako ang nagkasakit? Lord, bakit hindi itong katabi ko? Lord, puro puyat to. Lord, bakit ako po yung nakaranas ng ganitong sakit? Ako yung naghirap. Ito, tapat naman ako sa iyo. Nag-church ako sa iyo. Bakit ako yung nagkakaproblema? Ito, katabi ko, minsan lang ito mag-church. Tingin lang dito. Walang sagot si Lord eh. Walang sagot ang Diyos. Pero anong kailangan natin gawin habang naghihintay tayo sa sagot ng Diyos? Tatlong S, binigyan natin last Sunday. You still your heart and mind. Kalmado ka lang para magkaroon ka ng peace. Huwag kang magreklamo. Patuloy ka lang makinig sa Diyos. You seek God continually. Tuloy ka pa din. Sabi mo sa katabi mo, tuloy pa rin. Kahit may pagsubok, sabi mo sa katabi mo, tuloy pa rin. Kahit parang nilalamig ka, sabi mo sa katabi mo, tuloy pa rin. At patuloy tayo tumingin sa krus ni Kristo dahil yun ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. And we are not finishing sa kanyang istorya. Hindi sumagot ang Lord. Ngayon, pag-uusapan natin yung sagot ng Diyos. Ayan. So, meron pa rin siyang sakit. May bukol pa din. Dumating yung mga kanyang kaibigan, nagbibigay ng mga advice. Hindi na masyadong maintindihan. Wala pa rin siyang mga kayamanan. Wala na yung mga anak na patay na. Yung natira na lang yung kanyang asawa. Tapos sabi ng asawa niya, sumpay mo na yung Diyos mo nang mamatay ka na. Yung sabi ng asawa niya, siyempre, hurting din yun. Ito na. Merong sinabi si Job na importante na intindihan natin. Let's read. In Job chapter 13 verse 3. Ang sabi niya, I want to speak, let's read together. I want to speak to God all-powerful. I want to argue. Sabi mo argue. With God about my troubles. Look at here, everybody. Gusto kong kausapin niya si Lord. Gusto kong tanungin niya si Lord, bakit ako? I want the answer to my question, why me? Why not my seatmate? Why not my neighbor? Why? Sumusunod ako kay Lord. Dapat ako, may dapat ako sa Diyos. Meron ba kayong mga tanong sa Diyos? Bakit ako ang nakaranas ng pagsubok na to? Sa office namin, puro marites yun, Lord. Tapos ako pa yung hindi na-promote. Why? We always want to ask, to seek the answer why. Sabi natin argue. May tanong po ako sa inyo, taas kamay ha, sino po dito nanalo na kayo sa argumento sa asawa ninyo? Ay wala, alam, hirap talaga kalaban yung mga asawa eh. Lalo na pag babae, hindi ka mananalo. Natatakot eh. Siguro mga once, twice, 25 years na kami married. Isang beses. Sino dito nanalo na kayo ng argumento sa inyong teacher? Ilan lang. Meron kayong gustong patunayan. Sino dito mga anak, nanalo na kayo ng argumento sa nanay nyo? Talaga lang, nasa nanay mo ang tanongin ko. Paano kung minsan may pagkakataon sa buhay natin? Yung word na ginamit talaga, argue. Ano bang argumento? Ang argumento ay isang pagbibigay linaw sa mga ideya o paniniwala natin. Gusto nating merong patunayan, meron tayong gustong ipahayag kung ano yung laman ng isipan natin. Yun yung gustong sabihin ni Job. At ang laman ng isipan ni Job, mali ka Lord, bakit ako nasubok? Mali ka Lord, bakit ako yung nawalan? 10 anak ko lang Lord. Mali ka Lord, yun yung gusto niyang sabihin na hindi ko to dapat nararanasan. Are you listening? Kasi nagawin naman talaga siya eh. And in this chapter 40, 41, 42, makikita natin yung tanong ni Job, why? Pero nagsalita na si God. Pero ang sagot ni God, hindi yung gustong sagot ni Job. Ang tanong ni Job, why? Pero ang sagot ni Lord, sino ako? Who? Sabi ni, ulitin ko ang question niya, Lord, bakit ako ang nagranas ng pagsubok? Bakit akong nahihirapan? Bakit akong may sakit? Sumagot na si Lord. Pero ang sagot niya, hindi bakit. Ang sagot niya, sino ang Diyos na tinatanong mo? Sino ang Diyos na kinakausap mo? Ready na kayo? Para makilala natin si Lord. Hello, are you ready? Pag-usapan natin, who is God in our suffering?
Who is God in our suffering? Kapag naghihirap tayo, sino ba ang Diyos? Para tanungin natin siya, Lord, bakit? Basahin natin, verse 30, chapter 38. Sabay-sabay, pagkatapos, sinagot ng Panginoon si Job. Ito na, inihintay niya yung sagot ni Lord, Lord, bakit? Bakit? Sumagot na, finally si God. At ang sagot ni Lord, saan siya sumagot? Galing sa isang daw, whirlwind, ipo-ipo. Sino pa dito nakakita na kayo ng ipo-ipo? Kahit sa TV, nakakita na kayo. Okay, yan. Yung ipo-ipo, parang tornado, buhawi, whirlwind, yes? Meron po ba sa inyo na nakapigil na ng ipo-ipo? Meron po sa inyo na nakakontrol na ng ipo-ipo? Alam mo, pinapakita ng Biblia, ang Diyos sumagot sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ang Diyos na to, Job, hindi mo pwedeng kontrolin. Ang Diyos na to ay makapangyarihan, hindi mo pwedeng ilagay sa box. Ang Diyos na sasagot sa iyo ay sobrang makapangyarihan. Lahat ng dadaanan nito, kailangan dadapa sila. Tama ba? That's how God answered. He showed who He is. I am a powerful God. Sabi mo, powerful. Ang Diyos natin, pinaglilog ko na makapangyarihan ka. At sabi niya, sino ka? Ang sabi ni Lord kay Job, Job, sino ka? Na mag-aalinlangan sa aking karunungan. Who are you to question my wisdom? Anong point dito ng Diyos? Listen, yung sinasabi ng Lord, kina-question mo yung wisdom ko. Ang ibig sabihin, kina-question mo yung pamamaraan ko. Kina-question mo yung pamamaraan ko. Diyos ako. Sabi niya, kung kina-question mo ako, listen, kumanda ka. Sagutin mo nga ang aking mga tanong. Listen, everybody, look at here. Ang estudyante, hindi masamang magtanong sa teacher, tama ba? Yes. Pero kapag ikaw estudyante ka, at tatanungin mo teacher, lisensyado yan, hindi mo siya pwedeng questionin, teacher, bakit ganyan po kayo magturo? Bakit ganyan yung pamamaraan ninyo? Bakit nauna yung lesson plan, yung, bakit ganyan kayo mag-start, ganyan yung way ng mga words ninyo na ginagamit? Bakit yung tinuturo sa amin ko? We question them. Pag kinu-question mo, ibig sabihin, anong motive ng ating questioning? Pakinggan pa natin, maganda itong malaman natin sa buhay natin. Sino dito may kaibigang langgam? Langgam. Si kaibigang langgam sa bahay, nagtatampo siya doon sa may-ari ng bahay. Sabi niya, alam po ko sa'yo, mali ka naman sa pamumuhay mo eh. Turuan mo nga ako, gusto ko matutong mag-internet. Sabi ng may-ari ng bahay, aba, gusto mo matuto ng internet? Kailangan matuto ka muna magbasa. Paano kaya mababasa yung libro? Langgam siya. Tama? Kailangan matutunan mo kung ano yung gamit ng computer. Ano mo ba yung www? Paano mag-connect sa internet? Ano mo ba yung wifi? Sabi nila mo dapat, gawan mo ako ng Facebook. Listen, everybody, what is my point here? Napaka-imposible sa isang langgam na matutong mag-internet. Yes or no? Masyadong malawak ang karunungan, hindi niya kayang maunawaan. Are you listening? Nandito ba kayo? Yung pagpapaliwanag mo pa lang ng internet, pagpapaliwanag mo lang ng parts ng computer, naiintindihan pa nung langgam. Pero ang gusto niya, magkaroon siya ng Facebook. Bakit ayaw mo siya gawin? Are you listening? Yes. Ito yung point ng Diyos. Job, parang kalong langgam. Kahit sabihin ko sa iyo, hindi mo mauunawaan. Ngayon, kina-question mo na mali yung pamamaraan ko, ibig sabihin, Job, pantay tayo ng isip. May mas magaling tayo, ano? Ano tayo yung question ni Job? Sinasabi na ni Job sa Diyos, Lord, mali ka. Bakit ako? Bakit ako? Parang kina-question mo yung pamamaraan ko. Ibig sabihin, kina-question mo, mas magaling ka sa akin.
O, titingnan ko ngayon kung mas magaling ka sa akin. Kaya ang sabi ng Diyos, may tatanong ako kung mas magaling ka sa akin. Sagutin mo kung pantay tayo. Ano sa ang tanong ni Lord? Verse 4, nasaan ka, Job? Where are you when I made the foundation of the earth? Nasaan ka nung nilikha ko yung mundo? Alam mo ba yung sukat ng earth? Kung sinasabi mo mali ako, ay tama yung gusto mong diskusyon, no. Sige, sabihin pantay tayo ng karunungan. Sige na, kasi nandun ako nung ginawa ko yung mundo, ha? Hindi na niyo ba? Sinasabi ng Diyos? Yes! Langgam ka. Tanungin mo lang. Alam mo ba ibig sabihin ng CPU, Central Processing Unit? Alam mo ba yung 220 power volts? Alam mo sasagot? Hindi. God questioning. Sabi niya, sino may hawak ng pundasyon ng mundo? Chapter 38. Ano ba sabi ni Lord? Verse 16. Pinakamalalim na dagat. Nakapunta ka na ba doon? Ang sabi ng Diyos, alam mo ba kung gaano kalaki itong mundong ito? Chapter 38. Alam mo ba kung saan nanggaling yung liwanag at dilim? Job, sige, sumagot ka. Magkapantay tayo, ha? Para questionin mo ako na mali yung pamamaraan ko. Na dapat hindi ka nagkaroon ng mga pagsubok na yan. Dapat hindi ko naghihirap. Ibig sabihin, pantay tayo. Nasaan ka, Job? Alam mo ba yung pinanggagalingan ng kidlat? Do you know where lightning came from? Chapter 40, let's read. Ano sabi ng Lord? Makikipagtalo ka ba sa akin? Na makapangyarihan Diyos. Sinasabi mong nagkamali ako? Sige, sagutin mo ako. Ano sabi ni Job sa mga tanong na yun? Lord, wala na akong masagot. Job, sige, sagutin mo. Sabi ni Job, Lord, taghimik na lang po ako. Marami na po akong nasabi, kaya hindi na po ako magsasalita, Lord. Tumigil ba si Lord? Nagpasasalita? Hindi pa rin. Sabi ni Lord sa verse 8, sa 7-8, oh, sige, hindi pa tapos. Hanggang mo sarili mo, sagutin mo tanong ko. Gusto mo bang patunayan na mali ako para palabasin na ito ay tama? Makapangyarihan akong Diyos. Kung mali ako, sige na, tanongin mo nga. Impatay tayo ng karunungan. Anong point dito, mga kapatid? Look at here, everybody. Ang question, masama bang magtanong sa Diyos? Hindi. Hindi masama magtanong sa Diyos ng mga kasagutan. Pero, kapag ang Diyos pinili niyang manahimik at hindi ibigay sa iyo ang sagot, huwag mong sabihin na mali siya at ikaw ay tama. Are you listening? Yes. May mga katanungan sa buhay na, Lord, gusto ko malaman ang sagot. Pero pag hindi binigay ng Diyos, respetuhin mo yun. Bakit? Diyos siya, tayo, tao lang. Magpapakumbaba ka at magpapasakot ka sa Kanya. Basahin natin Isaiah 45:9. Sabay-sabay. Let's read. Sabay-sabay, go! Ang katulad niya'y palayo lamang, ang putik bang ginagawang palayo, ay maaaring magsabi sa palayo, kung ano dapat base ako, ha? Dapat pabilog ako, ayoko ng patayo. Pwede ba yun? Hindi. Saan tayo galing? Sa putik. Meron na kayo nakitang putik na nagmamalaki. Kaya sabi ng Lord, nakakaawa. Hindi masama magtanong. Listen, ang sabi ng Bible, pakinggan nyo, ha? James 1:5. If you need wisdom, ask our generous God. Jeremiah 33. Sabi ni God, ask me and I will tell you secrets. Matthew 7:7. Keep on asking. Keep on seeking. So anong point dito? Hindi masama magtanong. Pero pag hindi sumagot ang Diyos sa mga tanong natin, huwag mong sabihin na mali ang Diyos sa Kanyang pamamaraan. Amen! Lord, bakit ako nakakaranas ng pagsubok? Bakit ako nagkasakit? Bakit nawala sa amin ito? We can ask that to God, pero kapag hindi binigay ni Lord ang sagot, huwag mong sabihin,
Lord, mali ka, Lord. Dapat hindi ako. That is arguing before God. Sinasabi mo na pantay kayo ng karunungan ng Diyos. Sinasabi mo na parehas kayo ng kaalaman ng Diyos. Ito na finally, nagpakilala na si God. At sa pagpamamagitan ng experience na yon, meron akong share sa inyo magbilis na bagay. 4 na pagpapakilala ng Diyos. Who is God in our suffering? Ang sabi ni Job, nung marinig niya ang lahat ng yon at wala siyang masabi, sabi niya, I know, Lord, that you can do anything. Sabi natin, you can do anything. Ano? Sino si Lord? God is all-powerful. That's our point number 1. God is all-powerful. Sabi natin, God is all-powerful. Sa Tagalog, Job chapter 2 verse 2, magagawa nyo ang lahat ng bagay. Amen! Ang tanong ni Job, why? Hindi sinabi ni Lord, hindi siya nagpaliwanag, bakit nagsubok? Nagkausap kami ni Satan, sinubok ka. Hindi. Nagpakilala ang Diyos. At nakilala niya ang Diyos. Ang sabi ni Job, ang pagkakilala ko sa Diyos, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen! Sabi mo, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Pwede ko bang pakilala sa iyo yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Kailangan mo ba ng kagalingan? Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen! Yung asawa mo, pinagpipray mo mabago? Sagot! Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo pa tuition? Sabi mo, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kailangan mo ba ng ma-restore yung iyong pamilya? Ano sabi ng Lord? Magagawa ng Diyos. Woo! Dahil makapangyarihan siya, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen! Pangalawa, ako po'y tinanong nyo kung bakit ako nag-aalinlangan sa inyong karunungan. Hindi lang makapangyarihan ng Diyos, God is also all-knowing. The word there is omniscient. Kanina, omnipotent. Ibig sabihin, alam ni Lord lahat. Actually, bago pa lang tayo pangalan dito, alam na ni Lord. Alam ni Lord yung itsura mo. Alam ni Lord yung magiging buhay mo. From beginning to end, He knows everything. Alam niyo po ba ending ng buhay ninyo? Yes or no? Alam niyo po ba after 5 years, mangyayari sa buhay niyo? Okay kami. Magagawa niya ang lahat ng bagay. Nagpakilala ang Diyos. So kung mas magaling si Lord sa atin, ano kailangan natin gawin, mga kapatid? Magtiwala tayo sa Diyos. Sabi niya sa Isaiah 55:8-9, let's read together, my thoughts are nothing like your thoughts. My ways, yung pamamaraan niya, sabi niya, are far beyond. Kung para sa atin, 1 plus 1, 2, iba mag-math si Lord. Hello? Iba ang multiplication, iba ang addition, iba ang mathematics ni Lord. Hello? Kung sa atin, nagtanim ka ng isa, tatani ka ng isa, dalawa, iba ang Diyos. Marunong siya. Magaling siyang Diyos. Sabi niya, so as my ways are higher than your ways, and also my thoughts are always higher than your thoughts. So ibig sabihin, kung marunong ang Diyos at makapangyarihan siya, ano kailangan natin gawin? Sabi ng Proverbs 3, so is right, magtiwala ka sa puso sa Panginoon. Minsan may mga problema ka, hindi mo alam, Lord, bakit? Ang kailangan mong gawin, magaling ang Diyos. Marunong ang Diyos. Amen! Alam niyo yan. Kailangan natin gawin, magtiwala. Sabi nga natin, magtiwala ng buong puso sa pamamaraan ng Diyos. Sino ang Diyos? God is all-powerful. Pangalawa, God is all-knowing. Alam niyo, pangatlo, pinakilala ng Diyos kung sino siya? I am holy, sabi ng Diyos. Sabi ni Job, basahin natin, nahihiya ko sa lahat ng sinabi ko tungkol sa inyo. Makasalanan. Nakita ni Job yung kanyang pagiging makasalanan. Ang sabi niya, ako ngayon ay nagsisisi. Alam niyo po mga kapatid, look at here everybody. Wala sa atin ang sino mang makakatayo sa harapan ng Diyos at masasabi, magmamalaki tayo, Lord, yun ang yung buhay ko. Nabuhay ko para sa iyo, Lord. Galing ko, di ba? Wala. Dahil lahat tayo
kasalanan. Yes or no? Yes! Banal ang Diyos. Alam niyo ba sa langit, may mga heavenly creatures, yung mga cherubims, yung mga seraphims, na malapit sa Diyos, pinalilibutan nila yung trono ng Diyos. May mga pakpak sila. At napakalapit nila sa Diyos, ang iniiyak nila, Holy, Holy, Holy. Kahit mga heavenly creatures na to, tinatakpan nila yung kanilang mga mukha at ang katawan kasi hindi nila kaya ang kabanalan ng Diyos. Pinakilala kaya alam nyo, pag napupunta tayo sa church, pag lalo tayo lumalapit sa Lord, makikita mo kung gaano kakarami. Kasi nakikita mo yung kanyang kabanalan. So, ano yung kailangan natin gawin? Letter M ulit. Magpakumbaba sa Diyos sa pamamagitan ng ano? Sabihin natin, magpakumbaba. Kaya kung may mga pagsubok tayo, mga problema, may mga katanungan, alam nyo, ang una natin gawin, hindi magtanong, magsisi tayo. Lord, patawarin mo sa mga kasalanan. Panginoon, patawarin mo sa mga pagkukulang ko. Hindi sa tanungan, unahin natin ang pagpapakumbaba. And finally, as we finish, pinakilala ng word, I am sovereign. God is sovereign. Pwede ba natin sabihin sovereign? Sovereign. Ibig sabihin, alam niya ang lahat ng mga bagay at siya ang may control sa mga lahat ng nangyayari sa atin. Sabi ni Job, 2 verse 2, I know that you can do all things. Sabi niya, nothing can put a stop to your plans. Kapag pinahintulot ng Diyos magkaroon kang pagsubok, mangyayari yes o no? Mangyayari. Kapag sinara ang pinto, mabubuksan mo pa? Hindi na. Kapag binuksan ang pinto, may mga pagsasara? Wala. Diyos yan eh. He is in control of everything. Kapag ikaw nagkaroon ka ng sakit, at ang sabi ng Lord, itong sakit na to, mangyayari yan sa'yo, bahala na siya for 1 year, walang mangyayari. 1 year talagang may sakit. Pero pag sabi ni Lord, ngayong taon, pagkagalingin na kita, walang makakapigil. Amen! Sabi mo, nothing can stop God's plan. Kapag plano ng Diyos, alam niya, ang Diyos, pag sinabi niya, naniniwala ba kayo na in a moment pwedeng mawala sa iyo lahat? It's or no? Yes! Kaya kay Job, nawala sa kanya po lahat. Tama ba? Nawala. Pero pag sinabi na ni Lord, okay, dodoblihin ko yung blessing mo, wala rin makakapigil. That's how our God is. Who God is. He is sovereign. Kaya alam niyo kung siya ay talagang makapangyarihan, alam niyang lahat ng bagay, banal, and He is sovereign. Let us put our trust in the Lord. Kahit anong nangyayari sa atin, kapag sinabi na ng Panginoon, walang sino man, walang kadiliman, kapangyarihan ang makakapigil dito. Alam niyo nangyari? After nun, nagsisi si Job, pinakilala ng Diyos kung sino siya, nagdesisyon na ang Diyos. Job, ngayon na ang panahon, gusto kitang i-bless. Alam mo, sabi ng Diyos, basahin natin. Verse 12 to 12, ang kabuhayan ni Job. Basahin nyo, ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Let's read. Nang ipinalangin ng kaibigan, hindi lang bastang binalik. Ano sabi ng Diyos? Idinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Yung nawala sa kanya, binalik ni Lord. Tama ba? At sabi doon, yung pagbabalik ng Diyos, Lord, bakit doble? Eh, gusto niya doble eh. Hello? Naintindihan niyo ba? Yes. I want you to think of this. Huwag po natin ilagay si Lord sa box. Nangusap siya sa isang ipo-ipo. Hindi mo pwedeng kontrolin ng ipo-ipo. Tama ba? Ang ipo-ipo, kahit saan niya gusto, pwede niyang gawin yun. Tama? Many of you will think, isipin nyo, kaya naman siguro tinoble ni Lord yung buhay blessing ni Job. Kasi reward ni Job yan. Saan binibigay ang reward? Kanino binibigay ang reward? Sa mga may ginawa ng tagumpay. Tama ba? Pasado ba si Job? Bagsak. Think of the story. Kinwestiyon niya
Diyos eh. Nakapasa ba siya sa test? Bagsak! So, ano yung blessing? Double blessing. Reward ba ito? Hindi siya reward. Ang tawag dyan, grasya ng Diyos. You don't deserve it, Job. Pero dodoblihin ko kasi Diyos ako gusto ko itang pagpalain. Kaya alam niyo pakinggan niyo, our life is not about performance. Alam niyo kung bakit? Kung performance ang pag-uusapan, student, when it comes to God, ang gusto ni Lord, perfection. Bagsak tayo. Yung katabi mo kahit pangiti-ngiti yan, bagsak yan. Tingin kayo sa harap, bagsak din ako. God wants perfection. And I believe, if you read the whole story, hindi to reward. Dinoble ng kayamanan ni Job kasi yun ang gustong gawin ng Diyos kaya po sa buhay ni Job. To show Himself as a God who is generous, gracious, and giving. Meron lang ako ipapakita ng table. Basahin nyo na lang yan. Nasa Job 42. Dati, yung edad niya 70. Alam nyo, nung nagkasakit siya, nagkabukol siya, siguro tinatalingan na siya ng mga tao. Wala, isang taon na lang yan, patay na yan. Pero ginawa ni Lord, another 70 years. Doble pagkatapos ng suffering. Yung kanyang 7 anak, buti na kaya pala hindi namatay yung kanyang asawa. Kahit galing yung kanyang asawa. Although hindi na pinanggit yung kanyang pangalan, kasi hindi maganda yung advice niya eh. Pero nagkaroon pa siya ng 7 anak. Imagine mo, 140 ka na, meron ka pang 7 anak. Kaya ba gawin niyo ni Lord? Oh, yung kanyang 3 daughters, dinandagan pa uli ng 3 babae anak. Yung kanyang 7,000 tupa, naging 14,000. Yung nawala sa kanyang mga kamelyo, yung ninakaw, binalik ni Lord 6,000. Bakit? Makapangyarihan Diyos natin eh. Yung 500 niya ng mga baka, ginawang 1,000. Yung 500 dami, ginawang 1,000. His life is doubly blessed. Not because of what he has done. Not because he has passed the test. The truth is, he failed. But because of the grace of God. Alam niyo, magandang balita to sa atin. Kasi tulad ni Job, bagsak din tayo. Pero dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin mabuti, pwede nating maranasan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen! 4 na bagay. Let's read. God is all powerful. God is holy. Alam niyo, finally, I want to share a story with you. And we'll finish with this. Etong Diyos na to, nakilala ko siya. Siya ay isang banal na Diyos. Bata pa lang to nung pinanganak. Hindi sumuway sa magulang. Kahit na kung ano-ano mang ibinabatong kasinungalingan sa Kanya, nanatili siyang walang kasalanan. Alam niyo, kilala ko itong Diyos na to na all-knowing. Itong Diyos na to na alam niya na merong isang taong pangalan na Daniel. Kahit hindi niya pa namimit si Daniel, alam ko ng pangalan mo. Kahit hindi niya pa namimit si Zacchaeus, alam niya ng pangalan ni Zacchaeus. Alam niya rin mangyayari sa kanya. Alam niya na rin na i-deny siya ng kanyang alagad na si Pedro 3 beses. Alam niya na i-deny siya ni Judas. Alam niya na mamamatay si Lazaro. Alam niya, He is all-knowing. At hindi lang siya basta all-knowing. Etong Diyos na to, kilala ko to eh. He is also all-powerful. Alam niya na kaya niya buhayin si Lazarus mula sa mga patay. Kita mo yung creation, alam mo ba kung saan galing ang kidlat? Saan galing ang liwanag? He controls everything. Kilala ko itong Diyos na to. Alam niyo bakit? Itong Diyos na to, kaya niyang utusan ang hangin na tumigil. Itong Diyos na to, kaya sabihin sa mga alon, kumalma. Itong Diyos na to, kaya niyang utusan yung mga isda pumunta sa lambat ni Pedro. Alam niyo kung sino itong Diyos na tinutukoy namin? Alam niyo kung sino itong Diyos na makapangyarihan sa lahat? Walang iba. Wala nang katulad.
walang kapareho, na kahit hindi karapat-dapat tayo sa kanyang pagpapatawad, kahit hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pagpapala, ibinigay niya ito sa atin. Siya ay nabuhay ng may kabanalan, perpekto, pero namatay siya sa krus para sa iyo at sa aking mga kasalanan. Upang hindi ka lang makatanggap ng pagpapala dito sa lupa, kundi ang pagpapala na buhay na walang hanggan. At ang Diyos na tinutukoy na to ay walang iba, kundi si Jesus na ating Panginoon, ang hari ng mga hari, siya ang tunay na Diyos. Kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Tama ba? Sino rito, inaamin mo, Lord, marami akong pagkukulang. Sino rito, inaamin mo, Lord, gaya ni Job, bagsak ako. Kaso lang kamay mo sa Kanya. But you know, the good news is, kung tayo ay lalapit sa Diyos, tayo ay Kanyang matatawarin. At tayo ay Kanyang pagpapalain ng buhay na ganap at kasiyasiya. If you're that person today, siya Pastor, ako yan. Ako yung bagsak. Ako yung nag-failed sa mga tests. At kailangan ko si Lord sa buhay ko. God is powerful to save you. God is powerful to bless you. God is all-knowing about your life. Siya lamang. Kaya importante na magkaroon tayo ng relasyon sa banal na Diyos. As you lift up your hands and say, Pastor, kaya hingi tayo ng tawad. Gaya ni Job, inamin niya ang kanyang pagkakasala. Aminin din natin sa Diyos na, Lord, marami akong pagkukulang sa iyo, Lord. Marami akong pagkakamali, Panginoon. Kung ikaw yung tao na yun, sinasabi mo, kailangan mo si Lord, kaso lang kami. Just focus on God, just close your eyes, lift up your hands, and you know you failed. You know that you do not deserve the blessing. You know that you cannot earn the blessing. Only Jesus can give it to us. Kaya tawag sa Kanya gift. May regalo si Lord sa iyo. You that you're raising your hand, God has a gift to you. And that gift is Jesus Christ. He loves you. He accepts you. He wants to forgive you if you come to Him. Kaya sabay-sabay tayo manalangin. Galing sa puso natin, bigkasin natin ang ating bibig. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon, patawarin niyo po ako. Makasalanan ako. Marami akong pagkukulang sa iyo. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad, sa pagpapala, at sa buhay na walang hanggan. Magtitiwala ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Tayo na po tayo. Alam niyo mga kapatid, meron pong isang principle sa Bible na ginagawa natin dito sa church. Dahil naniniwala tayo na kung anong sinabi ng Diyos, gagawin niya. Do you believe that? Sabi sa Genesis 8:22, can you read that? Can you flash the screen? 8:22. Sabay-sabay, habang nagpapatuloy ang mundo. We live in this earth. Tama? Dito pa tayo. May panahon ng ano? Pagtatanim at panahon ng ano? Kapag nagtanim, merong hindi yung kasabihan. Yan ay salita ng Diyos. Kaya kapag may tinanim, sigurado merong gusto nyo ba may anihin? Sa buhay ito, gusto nyo mamali? Ano kailangan niya gawin? Very good. Taas natin lahat ng itatanim natin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataong nakatanggap kami ng salita, gabay, liwanag at kalakasan, buhay. Salamat. At ngayon, Panginoon, magtatanim kami dahil sabi mo, may panahon ng pag-ani. At Lord, maraming beses mo nang pinatunayan ito.
na mga kapatid namin na patuloy na nagtanim ay patuloy na umaani at aani pa ng masagana. At Lord, meron dito first time, second time niya magtatanim. Lord, ipakita mo ang iyong makapangyarihang kamay. Papasaganahin mo ang aming mga biniging itatanim. Pagpapalain mo ang aming mga buhay. Lord, kahit ako nung estudyante pa lang, barya lang yun. Pero Lord, ikaw ang Diyos na nagpapalago. And if you are a student here, I want you and encourage you to just sow a seed. Magtanim ka at hayaan mo ang Diyos ang magpapalak at magpapasagana ng itatanim mo. Start sowing today, and one day you will see the harvest that the Lord will do and give to your life. Salamat po, Panginoon, sa mga biting ito. Magtatanim kami, magbibigay kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat dahil makikita ito sa aming buhay. Tutubo, lalago at magkakabunga, mga bunga ng magagandang pagbabago sa amin. Salamat dahil patuloy naming mararanasan ang iyong makapangyarihang gawa. Lord, magtitiwala kami sa iyo. Lahat kaya mong gawin. Kaya Lord, ang kapangyarihan mo, walang mahirap sa iyo. Kaya mo kami pagalingin. Kaya mong ibigay ang mga pangangailangan namin. Kaya mo kaming baguhin, O Diyos. Kaya mo ang buhay namin, kami magtatagumpay sa mga laban. Salamat dahil alam mo ang lahat sa amin. Alam mo ang simula at wakas. Kaya tutulungan mo kami magtiwala sa iyo ng buong puso. Lord, ikaw ay banal na Diyos. Kaya tulungan mo kami na mabuhay ng may kabanalan. Ikaw ay Diyos na may alam at likha ng lahat. You are sovereign God. Kaya magtitiwala kami sa katuparan ng iyong magandang plano sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap po namin ang mga salitang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin sa Diyos. 5 minutes, tapos na po tayo. We're done. We're proceeding to our next program. Pero kanina po ba, nung nag-pray tayo, sumabay ba kayo sa panalangin natin? Humingi ba kayo ng tawad sa Diyos? Tinanggap niyo ba si Jesus sa puso niyo? Pinaghari niyo ba siya kanina? Ngayon, ang magandang balita, look at here, pinatawad ka na ng Diyos. Amen! Amen! At ngayon, binibigyan ka ni Lord ng panibagong simula na magtiwala, natutuparin niya yung magagandang plano niya sa ating buhay. Amen! At kanina, kung tayo ay tumanggap sa buhay na walang hanggan, tinanggap na rin natin tayo ay miyembro na ng pamilya ng Diyos. Welcome to the family of God. Kaya sabay-sabay po natin sabihin yung nasa screen. Come on! I'm a child of the Most High God. Sabay-sabay! I am blessed. I'm full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe. I receive it in Jesus' name. Receive the blessing of God. May the Lord bless you, and the Lord will keep you, and the Lord's face will shine upon you. The Lord will be gracious to you. The Lord will show you His favor, and He will give you His peace. God bless you. Have a great week. See you next Sunday. Let every put everything to the strength.
Praise